Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Okay ba 'tong bagong opisina ko? Hindi pa tapos 'to, eh. Lalagyan ko pa ng hanging cabinet diyan sa banda dito, blanko pa, eh. Kasi marami pa akong hindi naaakyat. Anyway, so, meron tayong pag-uusapan, 'no? Meron tayong pag-uusapan na mga topic. Actually, dalawa lang, 'di ba? Isisiksik ko na ito parehas. So una, itong post ng Daily Tribune, mga kababayan ko. Ito in an entry post by Sophia Lovelace to the page, she shared a scene she witnessed while waiting for a ride home involving junior high school students and a faculty from De La Salle pa. So, baka teacher ito, no? Miyembro ng faculty eh. So, ito yung post sa Freedom Wall ng Lasal. So, ang sabi dito, Animo Lasal, teaching the children Lasallian values, sabi niyang ganun. Sabi dito, I was standing in a long queue waiting for my ride home. So, naghihintay daw siya sa sasakyan niya, no, pauwi. Then, napansin niya daw may isang pulube o mamamalimos na lumalapit dun sa linya nila. Like many others, I instinctively looked away. So parang iniiwasan niya, no? Tinatagalog ko lang kasi English eh, para malinaw sa lahat. Pretending to be lost in thought, it was clear he was approaching the students in uniform, hoping for a bit of spare change. Namamalimos yung pulube doon sa mga estudyante na naghihintay ng rides doon sa linya. Then, nung siya yung hininga ng palimos, tinanggihan niya. So, punta tayo dito sa mismong sa mismong issue. No? Merong junior high school student daw sa harap niya na ang ginawa nung namalimos si Pulube, nilabas yung wallet niya, binigyan yung lalaki ng 20 pesos bill. May papel pa bang 20 ngayon? Di ba coin na ang 20 ngayon? Anyway, hindi yun yung issue, no? So, binigyan niya 20 pesos. Di ba? 20 pesos bill. Medyo weird lang dahil alam mo ko wala ng bill na 20 pesos eh. Well, aanuhin natin kasi minsan napapadalawang isip, baka mamaya ito gawa istorya lang eh. Paano mo nalaman 20 pesos yung binigay coin yun? Kung 20 peso bill, papel, wala nang 20 pesos na papel. I don't know, no? Sa di malamang dahilan siguro. Kasi ito medyo nakakaduda ito eh. Alam niya eh. Na 20 pesos, wala na ngang papel. Baka 50 pesos yung binigay. Siyempre, pag malayo, medyo tingin mo. Anyway, hindi yun ang main issue. Kasi nangati yung utak ko dito sa 20 peso bill eh. So nagkaroon ako ng duda na baka mamaya gawa-gawa na naman to eh. I admired her kindness even as I wondered if she felt pressured to give. Then suddenly, binigyan daw nung junior high school yung pulubi ng 20 pesos. Then biglang may narinig daw siyang boses. Kuya, talagang dun ka pa sa bata nang hihingi ng pera. So, sinabihan yung pulube. Tapos, yung sumigaw daw na yon babae na ang edad ay nasa late 40s na daw, ganun. Nakasuot siya ng light green shirt, tapos may print na De La Salle pa. So, meaning, inassume niya na part ng faculty yon. Dahil ganun ang suot eh. She turned her anger toward the student. Then, binalingan yung estudyante. Ining, alam mo bang bawal magbigay ng limos sa mga ganyan? May batas yan. Diba? Then, lahat daw napatingin dun sa estudyante. Parang napahiya. Diba? Then, halos maluha daw yung bata. Then, tumalikod na lang dun sa babae. So, to our beloved faculty, we are taught to uphold the Lasallian values of faith, service,
and communion. But how are we to truly live them out when even our smallest act of compassion are met with public shaming from a Lasallian teacher, 'di ba? Ito medyo hati yung magiging opinion ko dito. Pabor naman ako na wag magbigay ng limos. 'Di ba? Totoo naman na may batas excuse me. Yung anti-mendicancy law, 'di ba? May batas diyan eh. Bawal ka maglimos. Totoo naman 'yon. Pero feeling ko may mas magandang way para pagsabihan mo yung estudyante na hindi ka nag-iiskandalo doon. 'Di ba? Pwede siguro, no? Kasi yung nabigyan na ng estudyante yung pera, hindi mo na mababawi yun eh. Nangyari na yun, dapat mangyari eh. Sana pinalampas mo na lang, then binulungan mo yung bata. Wag mo ano yun. Kasi yung bata, yung estudyante, syempre wala pang alam sa buhay yan, ano. Hindi pa niyan alam kung aabusuhin ba siya or hindi, 'di ba? Hindi kasi 'di ba tayo alam natin na mamimihasa yung mga 'yan. Pag naramdaman nga naman nung pulubi na nililimusan siya dun sa isang lugar, uulit-ulitin niya 'yon. Maniwala kayo sa akin. Dito sa may nangyayari ang ganyan eh. Yang inuulit-ulit. Yung sa may kinakainan ko dito na malapit na pumapasok yung pulubi. Lagi na lang nandoon yun. Every time nakakain ako. Uulit-ulitin niya yan. Naiintindihan ko yung teacher. However nga, sana may mas magandang pamamaraan. Total teacher siya, no? Pwedeng ang mangyari, kinabukasan, gumawa ng assembly, no? Pagsabihan yung mga estudyante, pag may mga lumalapit sa inyong, namamalimos, wag niyong bigyan kasi mamimihasa. Naiintindihan ko yung sinasabi dito na yung Lasallian values, yung faith service communion. 'Di ba? May paraan kasi para tumulong eh. 'Di ba? May lugar para sa pagtulong. Pero naiintindihan ko din naman yung estudyanteng babae na hindi niya naman alam, hindi pa ganun ka-mature ang isip niya para malaman na may aabuso do sa tulong na binigay niya. Kaya dapat instead na ipahiya mo yung estudyante kasi hindi niya naman nalalaman na mali yung ginagawa niya, may pamamaraan para anuhin dyan. Then, halimbawa, kung ganyan na nangyari na may namamalimos, since sa harap niya yun, total, pinakialaman mo din naman. Kasi, sasabihin ko, dapat lagyan nyo ng gwardya yon, yung linya na yon, para pag may lalapit, pipigilan na agad ng gwardya. Kasi, ang nabasa ko sa ibang comments kasi, para sa safety daw ng bata. Kung para sa safety ng bata, lagyan nyo ng totoo nga naman yun, baka mamaya manghablot yung magpanggap na, hindi mo kasi masasabing panahon ngayon eh. Kung maging madudahin ka, hindi mo naman masisisi ang ibang tao kung maging madudahin sa panahon ngayon eh. Marami talagang tarantado ngayon. Now, kung ang iniisip niya ay safety nung mga bata, gawin nyo ng paraan, maglagay kayo ng magbabantay doon, ng marshal doon, or na hanggat hindi nakakawa yung mga bata doon, may bantay. 'Di ba na walang lalapit doon sa mga bata kung hindi authorized. Kaya nyo naman yun kasi nagawa nga ng teacher nyo na makisawsaw doon sa palimusan eh. Ibig sabihin, may care kayo doon sa mga bata kasi baka mami isipin, labas na ng vicinity ng school yan, hindi na namin pakikialaman. Sana hindi rin pinakialaman ng teacher yung paglimos. Malinaw na concern ka rin doon sa estudyante. Kaya sana ganoon lang ginawa nyo. 'Di ba? While naiintindihan ko naman yung ginawa ng teacher, actually pabor ako doon, pero may may tamang pamamaraan eh. 'Di ba? Or bulungan mo yung estudyante, no? Ining wag mong bigyan yan, parang ang dating dapat ay kakampi mo kakampi mo dapat yung estudyante. Hindi mo siya kaaway. Parang body mo na, uy Ning, ka lang yan, inaano ka lang yan ng namamalimos na yan, sinasamantala ka lang yan. Bulungan mo na lang
tinan mo, hindi titigil yan. Bukas nandiyan na naman yan. Hindi, wag mo nang, kasi anong nangyari, inantagonize niya eh. Tama naman siya. Di ba? Pero hindi mo masisisi kung yung puso ng bata ay pure pa. No? Yun lang, tingin ko bandang dun lang medyo nagkasablay ng konti. May mas magandang way para kontrahin yun. 'Di ba? Kasi yung pagtulong naman na sinasabi, yun eh. May tamang way para dun eh. Katulad ng sinabi ko kanina, 'di ba? Hindi yung every time na lang na may makikita ka, bigay ka na lang ng bigay. Kahit 'di ba, 'di ba sabi nila, instead na bigyan mo ng isda ay kasi maging wise ka dapat sa pagtulong eh. Instead na bigyan mo ng isda, turuan mong mamingwit. Tulong na rin yun eh, pag tinuruan mo siya eh. 'Di ba? Yun lang, no? Masama ba yung ginawa ni ate na yung estudyante? Hindi naman. Yung sa teacher, hindi rin naman. Kaya lang may magandang way lang na dapat gawin. O, next topic tayo, no? Ito nakakahiya to eh. Ano ba to? Yung stop daw ni Senator Padilla na si Nadia Montenegro, iniimbestigahan kaugnay ng umano'y insidente ng marijuana use sa Senado. Ano ba, min? Alam ko nag-ano to si si Robin Padilla ng batas na illegalize ang marijuana, 'di ba? Kahit ako pabor ako doon kasi sa medicine talaga proven na na may benefit talaga daw ang marijuana eh. May mga kilala akong doktor, hindi ko na sasabihin kung sino, no. Pero may kilala akong doktor na secret na pinapamariwana nila yung pasyente nila. Pero hindi yung hindi yung peace man, hindi yung gano'n na may ginagawa sila na regarding sa marijuana ng palihim. Family doctor yun eh. Na ang sabi din naman daw nung pasyente talaga naman daw nakakatulong talaga. Kasi may leukemia yung yung pasyente. Family doc yun ang in-advise ng. Totoo naman yun. Kaya lang sa panahon kasi ngayon, no, hindi pa legal tapos wala sa kondisyon mo ang kailangan magmarijuana ka. Ano ba? Diyos ko naman. Iniimbestigahan ng Senate Sergeant at Arms ang sumbong na may gumamit umano ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa incident report, pinangalanan ang pinaghinalaang staff bilang si Nadia Montenegro na ngayon ay staff ni Senador Robin Padilla. Nakatutok si Mark Salazar. Bagay. Artista kasi ito si hindi. Nadia Montenegro, may kinalaman ba yun sa mga Padilla? Ay, si Carla Estrada pala yun nasa isip ko, yung nanay ni Daniel Padilla. Pero artista kasi ito si Nadia Montenegro, di ba? Kaya tuloy alam mo na, mga artista pag walang trabaho yung kapa, tulungan, Tapos ganyan pa yung Simoy ng tila marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado? simoy. Yan ang nireport sa Senate Sergeant at Arms. Bullshit. Hindi lamang isa, kundi sa dalawa ng pagkakataon. Batay sa incident report ni LSO-1 Victor Patelo, itinawag sa kanya noong Hulyo ang tungkol sa malakas na amoy sa 5th floor. Nang inspeksyonin, wala raw siyang nakitang naninigarilyo. Nito namang August 12, isa ulit staff ng isang senador ang nagsumbong na may kakaibang amoy na nanggagaling sa ladies' room ng extension office. Ay, naman, staff ni Lacson. The second incident occurred at around 1700 hours. Tama ba? H? Hindi kasi ako familiar sa military time eh. On 12 of August 2025, Tuesday, while I was on active duty in the second shift at the 5th level, a male Senate employee approached me after introducing himself as a staff member of Senator Lacson and reported noticing an unusual odor coming from the ladies' comfort room near the senator's extension offices.
He claimed the odor resembled that of marijuana. Uy, ba't alam? offices ng mga senador. Inahilin tulad nito ang amoy sa marijuana. At sabi niya, ang tangi umanong nasa area ay si Nadia Montenegro, ang dating aktres na si Nadia Montenegro pumayat ay siya, staff no? ngayon ni Pumayat siya, no? Senador Robin Padilla. Nang tanungin ni Patelo si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo siya sa loob ng ladies' room o gumamit ng marijuana. Pero sinabi nitong meron siyang vape sa kanyang bag, kaya baka ito raw ang pinanggalingan ng kakaibang amoy. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Montenegro. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na inatasan niya ang Senate Sergeant at Arms na agad magsagawa ng investigasyon. Sa utos din ni Senate President Chis Escudero, ipinadala ng Secretary of the Senate ang incident report tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa opisina ni Senator Padilla para sa kanyang kaalaman at naaakmang aksyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Padilla, pero ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado, iniimbestigahan na nila ito at pinagpapaliwanag na rin ang nasa sangkot nilang lady staff. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Diyos ko naman. Pero pag napatunayan yan na marijuana talaga, kailangan anuhin niya yan. Gawan niya ng disciplinary yan, men. Kasi nagsinungaling dishonesty yun eh. Kung mapapatunayan na marijuana nga yun ha. Pero kung hindi niya naman mapapatunayan na marijuana yun, kasi may nakakaalam ng amoy ng marijuana eh. At ang vape, alam ko ang vape nawawala din ng amoy niyan, 'di ba? Let's say halimbawa, nag-vape ka dito, hindi maano ang amoy ng vape eh. Nawawala din 'yan eh. May time kasi na nung araw, legal sa mall ang vape dati. Noon, nung bago-bago pa yung vape na 'yan. Naabutan ko yun, may nagbe-vape sa mall eh. Pero hindi siya katulad ng sigarilyo na mabaho talaga. 'Di ba? Na kung mapapatunayan man 'yon, ano? Kung mapapatunayan man 'yon. Abay, mahiya naman si Robin Padilla, 'di ba? Mahiya naman siya. Kung ganyan. Ano sabi kaya dito sa mga comments? What a shame. Anong cable car, Gluta Clinic, pot session spot, nice choice mga Pinoy sa binoto nyo. This is what happened when we put a wrong person in a position. For delikadesa, Miss Montenegro, mag-resign ka na. Dahil nakakahiya naman yata sa taong bayan na nagpapasweldo sa'yo. Kakahiya, no? Well, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Magandang hapon. Bye-bye!